Di ba pumasok, sir? Ha? Pumasok? Pwede pumasok? Ay, hindi pwede. Namoy. Hindi po open sa public. Ang araw at ito po ang ating panibagong update patungkol sa pag-aristo nga kay Pastor Apollo Quiboloy. Nilinaw ng Davao City Police na hindi sila yung magsaserve ng warrant. Sila ay mag-a-assist lamang, kundi ang mag-a-serve ng warrant ay Senado o yung House of Representatives. At mukhang silyado na nga itong mga lugar na pagmamayari ng Kingdom of Jesus Christ kung saan pwede nag-i-stay itong si Pastor Apollo Quiboloy dahil kahit ang News 5, mga kababayan, na gusto sanang pumasok ay hindi pinayagan na makapasok. Sinubukan ng News 5 na puntahan ngayong araw ang Prayer Mountain sa Tamayong, Davao City para sana makausap si Pastor Apollo Quiboloy. Dito posibleng naglalagi ang pastor, pero ilang buwan na raw itong hindi bukas sa publiko. Maigpit din ang pagbabantay dito. Pwede ba pumasok, sir? Ha? Pumasok? Pwede pumasok? Ay, hindi pwede. Namoy. Hindi po open sa So tingnan nyo po mga kababayan po natin, hindi pinapayagang pumasok itong News 5, ang mga midstream media, pero ang ilang vlogger po mga kababayan po natin, ay personal na inimbitahan ng pastor para pumunta dito sa Prayer Mountain at pinayagan niya ito na mag-ikot, kumuha ng mga video, makapag-interview sa kanya at makapag-interview na rin ng ilang foreigner na naka-stay dyan at marunong na magtagalog, marunong na magbisaya para magsalita kung ano talaga ang pagtrato sa kanila ni Pastor Apollo Quiboloy at syempre itong Kingdom of Jesus Christ. So ibig sabihin naninigurado itong pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ na hindi sila mapapasukan ng ilang media, baka gamitin pa as ebidensya. At mukhang maingat nga ngayon itong si Pastor Apollo Quiboloy sa ilang mga interview nga po mga kababayan po natin at hindi ngayon ito nagpapakita. Ang kanyang pinapaunlakan lang ay itong mga ilang vlogger na posibleng ito lamang ang pinagkakatiwalaan sa ngayon ng pastor dahil nga sa nangyari sa kanilang franchise ng Isiminay. public. Tagal na. Sinilip din namin ng KJC Kingdom kung saan idinadaos ang worship service ng grupo. Pero hindi rin kami pinayagang makapasok. Maya't maya rin kaming kinukuhanan ng video at litrato ng mga nagbabantay. Nitong Martes, nang ilabas ng Senado ang arrest order laban kay Quiboloy para sagutin ang mga alegasyon ng pang-aabuso. Pero hindi pa ito nakakarating dito sa Davao. Ayon sa Regional Police Office 11, hindi gaya ng mga inilalabas ng korte, hindi raw sila ang magsisilbi ng arrest order sa pastor. Ito naman pong warrant of arrest kay Pastor Quiboloy from the Senate. Ang mag-e-effect po nito ay yung Sergeant of Arms. Mag-a-assist lang po ang Philippine National Police sa pag-serve po ng warrant of arrest. And then after po nun, hindi po siya malalagay sa custody ng PNP. Diretso po siya doon sa Senado. Sa gitna ng kontrobersyang kinakaharap ni Quiboloy, may nakausap akong isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Mahigit isang dekada ng miyembro si Pao Garcia at hindi raw siya naniniwala sa mga ibinabatong alegasyon sa kanilang leader. So yan nga po mga kababayan po natin, ang mga miyembro ay hindi talaga naniniwala sa mga binabatong mga allegation laban sa kanilang pinuno or pastor, itong si Pastor Apollo Quiboloy, dahil alam nila na itong mga nagrereklamo umano ay mga humiwalay or kusang umalis dito sa Kingdom of Jesus Christ at nagulat na lang sila at nagamit umano sila ni Hontiveros para magsalita laban kay pastor at noon pa man ay nag-file na ito ng kaso, may mga handler umano ito pero hindi sila nagtagumpay dahil na-dismiss ang kanilang i-final na kaso. Ngayon lang ulit ay binuhay ng Department of Justice, mukhang may nasa likod umano. Mukhang may malaking tao na nasa likod nga. Ika nga sabi ni Senator Robin Padilla, masyadong malakas itong parang nasa likod ng pagpapakontempt kay Pastor Apollo Quiboloy kasi hindi nga naharangan kahit pa marami umanong mga senador na kontra dito at sumusuporta sa pastor. Pero na-release pa rin yung warrant laban kay Pastor Apollo Quiboloy ng Senado. So ngayon, sino talaga ang mag-aaresto? Senado o yung House of Representatives? Paunahan na lang sila mga kababayan po natin. At patungkol naman sa kanilang prangkisa nitong Isiminay, ayon nga kay Atty. Tolentino, ang ginanap umano na pagdinig diyan sa House of Representatives ay isang muro-muro lamang. Kumbaga lutong Macau. Dinidinig pa lang ang prangkisa, tapos na umano ang kanilang desisyon at walang iba
kundi i-revoke ang prangkisa nitong Iminay. So masyadong minadali pero mukhang negatibo pagdating sa Senado. At yan po siguro mga kababayan natin ang ating pakabangan, at kung makalusot ito sa Senado, diyan natin malalaman na sadyang napakalakas nga ang taong nasa likod ng paninira kay Pastor Apollo Kibuloy sa Iminay at syempre kay Pangulong Digong at kay Vice President Sara. So yan po ang ating pakabangan at yan lang muna yung ating update. Maraming salamat mga kababayan.